Ang okra o lady's finger sa Ingles ay isang common na gulay sa Pilipinas. Ang halamang ito ay may bulaklak at ang bunga ang madalas kainin. Nagmula ito sa Egypt at kalaunan ay naidala sa mga ibang lugar upang paramihin. Ito ay madaling patubuin sa tropical weather, kaya't perfect para sa Pilipinas. Narito na ang mga sakit na kayang pagilingin ng okra. Sugat. Alam mo ba na napaka-epektibo ng okra na magpagaling ng mga sugat? Ang tatas ng okra ay nagtataglay ng antimicrobial properties na tumutulong upang hindi maimpeksyon ang sugat at mapabilis ang healing process. Ayon sa studies, halos lahat ng bacterial strains ay kayang puksain ng katas ng okra. Laging pagod at stressed. Kung ikaw ay palaging busy, pagod sa trabaho o kaya school, baka it's time na baka kumain ng okra ng mas madalas. Ang okra ay tumutulong upang maiwasan ng katawan ang fatigue o yung kapaguran. Nagtataglay ang okra ng polyphenols and flavonoids. Tumutulong ang mga ito upang mag-store ng glycogen sa ating atay. Ang glycogen ay reserbang enerhiya o energy na ginagamit ng ating katawan. Kung madalas ka kumain ng okra, mas marami kang energy. Sore throat. Kung ikaw ay nakakaranas ng masakit na lalamunan, good news! Ang okra ay makakatulong upang mapabilis ang paggaling ng iyong sore throat at mabawasan ang sakit. May antibacterial effect at analgesic effect ang okra. Kumain lamang ng malapot na katas ng okra for quick relief. Mataas na blood sugar. Importanteng ma-maintain natin ang ating blood sugar levels dahil kung mataas ito, maaaring magkaroon tayo ng diabetes. Ayon sa studies, ang okra ay epektibong nagpapababa sa sugar levels sa ating dugo. Ito ay dahil pinapahina ng okra ang sugar absorption sa ating digestive tract. Kaya ang resulta, mas mababang blood sugar level. Kung ayaw mo na magkaroon ng diabetes, ugaliing kumain ng okra. Mataas na blood pressure. Magandang source ng potassium ang okra. Ang potassium ay importante para sa pagkakaroon ng fluid and sodium balance sa ating katawan. Ang isa pang tulong ng potassium sa katawan, tumutulong ito upang ma-relax ang ating blood vessels and arteries o yung mga daluyan ng ating dugo. Dahil dito, bababa ang blood pressure at mas hindi mahihirapan ang pagtrabaho ng ating puso. Kaya kung mataas ang iyong presyon, laging kumain ng okra. Lagnat. Ang isang tao na may lagnat ay maaaring kumain ng okra para bumaba ang temperatura at bumuti ang pakiramdam. Nagtataglay ng analgesic at anti-inflammatory properties ang okra. Kaya naman, ito ay very effective. Pangbawas timbang. Ang okra ay hitik sa fiber. Tumutulong upang hindi agad tayo magutom kapag kinain natin ang okra. Ang fiber kasi ay mas matagal ma-digest o matunaw ng ating bituka kumpara sa ibang pagkain. Mas matagal kang makaramdam ng gutom kapag kumain ka ng okra. Isa pang mabuti sa okra, para sa mga gustong magbawas ng timbang, mababa ang calorie content ng gulay na ito. Ayan. Ibabad natin sa lagyan natin ng tubig mainit, tapos babad natin yan magdamag. Tapos kinabukasan, saka natin iinumin yan. Sabaw ng okra na yan. Okay? Ako naman, ang ginagawa ko, nilagay ko dyan sa yan sa microwave ko na yan sa umaga. Diyan ko napapainitin yan. Kaya ilalagay ko lang dyan sa ilalim ng microwave. Tapos magdamag ko na dyan, ibababad. Tapos kinabukasan, i-heat ko lang siya, painitin ko lang dyan, microwave. Saka ko iinumin. Bago ako mag-almusal, iinumin ko muna yon. Yan po ang nakatanggal sa pananakit ng paa ko.
Okay?